Okay. Good day sa inyong lahat ng mga viewers. Ito ay komentaryo lang. At itong papakita ko sa inyo. Itong naganap na debate ni Panelo at saka ni Atty. Palsis. Sa isang programa ito ng DCMM. Siguro DCMM ito. Nakakatawa kasi ito si Atty. Panelo nung kapanahonan ni Duterte. Tudo yabang ito. Lahat ng sinasabi, akala mo kung hindi ka mag-search, hindi ka maghahanap ng katotohanan, maniniwala ka rito sa abogadong ito. Nakakatawa siya. Ito, pakita ko sa inyo. Ito pa mga kababayan ko. Ito ay galing kay Mike Cervera. Panoorin nyo ito mga kababayan ko, ha? Ito, Yung debate. Grabe ho ito Debate ni Atty. Palsis. Sobrang grabe. Tignan nyo kung paano ipahiya sa debate itong mga DDS na bobo. Pinadalo ho nila yung kanilang pambato. Mga kababayan ko, yung kanilang pambato na ho nila ang pinadalo sa isang palakayan at nagkaroon ng debate. Ito mga kababayan ko. Hayaan na natin yan. Nagmukhang tanga yung pambato ng DDS. Nagmukhang tanga. District Engineer, ito pinag-uusapan natin ngayon. Nasabi na yung President Duterte. Alam mo, maganda ang Duterte. Yung may marinig na korupsyon. Sa kapanahonan ni Duterte, ang mga kawatan noon, ang ipinagyayabang ni Panelo, mga kawatan noon sa kapanahonan nila, nung admin pa si Duterte, at ito si Panelo, executive secretary ito. Hindi, lead panel yata, abogado ito ng chief Malacanang Palace na abogado ito. So ito nung mga sa mga gabinete na itinalaga ni Digong, ni Duterte, at nagkaroon ng pagnanakaw o yung corruption, pag narinig ni Duterte yun, tatadyak kang kakagad, tanggal ka. Doon sa kapanahonan na lahat ng mga kawatan noon at na sangkot sa corruption, yung mga opisyal noon, kabinete sa kanyang administrasyon, lahat ng mga opisyal noon nagkaroon ng pagnanakaw o yung nalink sa corruption, tinatadyakan ka rito, tinatanggal ka. Yun ang sabi ni Panelo na nung kapanahunan ni Duterte, maraming mga opisyal ng gobyerno ang tinanggal ng maling sa corruption, sa pagnanakaw. Pero one thing lang, nung kapanahunan, yung mga kawatan noon, tinanggal lang, hindi ikinulong, hindi inimbestigahan, basta na lang tinadyakan. Hindi katulad ngayon ng mga kawatan na nalig sa pagnanakaw, sa mga insertion, sa mga kawalang hiyaan sa gobyerno, iniimbestigahan at kinukuhanan ng matibay na ebidensya upang isalang sa korte at paparusahan. Kung magsampa ka ng kaso sa korte, kailangan may matibay kang ebidensya. Bukod dun sa salita lang, kailangan kang may picture, may pikita kang dokumento na magpapatunay at mapapatuhanan na siya ay magnanakaw. Bukod pa doon, bago siya
maisalang sa korte, tanggal na siya. Hindi siya tatanggalin lang at malaya na siyang makalayas. Hindi. Sa panahon ngayon, once na nagnakaw ka, iimbestiga ka at isasalang ka sa korte, kukuhanan ka ng maraming testigo upang madiin ka sa katarantaduhan na ginawa mo. Ito ngayon ang diferensya nung noon kisa sa ngayon. Na dati, pag nagnakaw ka, tatadyakan ka lang, paalisin ka lang sa iyong pwesto. Ngayon, kukuhanan ka ng maraming testigo at isasalang ka sa korte para makasuhan ka, maparusahan ka sa ginawa mong hindi kagandahan. Siyempre, isa kang public official na dapat maglingkod sa mga mamamayang Pilipino, hindi upang hut-hutin ang kanilang mga taksis ng buwis. Diba? Ganun ang ngayon, ang labanan ngayon. Diba? So, doon sa kay Panelo, lahat daw, yung ididisbar sana nila yan, si Atty. Palsis. Kasi, dinidisbar yan, pero hindi nangyari. Kasi nga, umaalma may katuwiran yung abogado. Ito si Atty. Panelo, ang mga kasong hinawakan nito, o kung hindi tabla, talo. Yun ang Chief Legal Counsel ito ni Digong noon. Pero walang naipanalong kaso ito. Lalo na yung si Belgica, yung isa ring abogado na upo sa PACC, Presidential Anti-Crime yun, corrupt PACC, corrupt crime and corrupt practices yata yun, ang nawakan ni Belgica. Pero doon, marami daw na naparusahan mo, pero walang naipakulong. Paro, tinanggal na sa pwesto. Ganon. Sana matuto tayo sa mga taong may sinseridad sa pagtulong sa mga Pilipino, sa mamamayan, sa gobyerno. Dapat malaman natin ang kanilang motibo kung bakit sila yung may sincerity ka na tumulong ka, mapataas ang ekonomiya, mapasikat ang Pilipino sa larangan ng anumang infrastruktura. Hindi yung tutulungan mo sa pagkobra. Okay.